Vice Cafe, and for now, we have the Honorable Vice Governor of the Province of Pangasinan, Honorable Vice Governor Ferdinand C. Kalimlim, and another Honorable Councilor from Dagupan City. We have Councilor Red Erfi Mejia. So, magandang hapon. Pwede po ba kayong bumate sa ating mga audience ng ating mga vlogs? Yes. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa lahat ng ating mga viewers at sa lahat ng mga ating mga cool people of Pangasinan. Magandang hapon sa inyo. It's our first time. It's my first time to be in this kind of scenario, no? A lighter side of the media. So, well, we hope that it will be light until the end. So, my name is Vanch and this is Arian. Kami po yung mga kakulitan nyo sa hapon na to. And for the first top 10 question, kasi may mga pinipare kaming top 10. Ayan. So, meron kaming serious question, pero kailangan namin ng hindi serious na answer. Yun. No? So, medyo may pagka-ironic tsaka extreme. For Vice Governor and Councilor Red, how is it like, una muna kay Vice Gov, to be the presiding officer of the Sangguniang Panlalawigan, considering yung mga players doon, yung mga officials, meron silang iba-ibang personality, may mga iba-iba silang mga quirks, so, tsaka political beliefs. So, paano po yun sa inyo? Hindi ba kayo nahihirapan? Yeah, multiple personalities. So, kailangan marunong rin ako makibagay. So, kailangan kaya ko rin ipagkasya yung mga multiple personalities na yun sa katawan ko. No, siguro kaya ganito kalaki. Again, iba-iba ang conviction nila, iba-iba ang pinanggalingan, iba-iba ang background. So, kailangan very flexible. Kailangan broad-minded. At siguro nakayanan ko naman at for the past 2 years, masasabi natin very taxing siya pagdating sa oras, no, pagdating sa pagkakataon para yung chance na ma-explain ang bawat isa, maunawaan ang bawat bagay. Pero siguro naman sa background natin sa pagsiservisyo sa ating bayan, dealing with thousands of people, handling or understanding 15 individuals ay hindi naman ganun kahirap gawin. Sino ang pinakamakulit? Secret. Councilor Red. Councilor, kasi Ay, hindi pwedeng same question? pwede din. Presiding officer? Presiding officer? To be? Oo, lalo sa inyo kasi sobrang, diba? Parang from the very beginning, simula nung buo kayo at mag-take over, talagang meron ng faction sa nandun sa SC. Kayo ang may pinaka-controversial at makulay na termino ngayong 2010 o 2013. Ang itsura ng SC. Well, tama yan, ano? Pero ang kadalasan na hindi nakikita ng taong bayan, yung friendship namin lahat sa Sangguniang Panglungsod. Actually, kaya nga ito isa sa rason kaya nagkaroon ng reorganization. Dahil outside the session hall, parang kaming mga barkada at sinagsasabihan kami ng samaan ng loob. Yung dating majority ay sinasabi din sa amin kung ano yung hinaing nila. So, nagkaroon kami ng isang parang unity decision, okay? Unified decision na bakit hindi na lang tayo magkaroon ng reorganization. Pero before ko naman ginawa yung reorganization ay syempre ay hindi ko pinaalam sa kanila. Kumbaga kasi pag planado ang iyong aksyon ay planado rin ang ibibigay sa iyong sagot. So, well, yun nga, ay nagpapasalamat din ako dahil nangyari na ngayong reorganization. So, yung expectations ngayon sa aming bagong Sangguniang Panglungsod, well, we are more productive in a way na all councilors are very participative with their corresponding committee. Kasi nagkaroon nga ng bagong committee yung iba naman, nadagdagan yung iba, dati pa din. Yung iba, totally hindi kumuha ng committee. I don't know why. Siguro,
Pwedeng nag-emote sila or pwedeng napahiya sila, o pwedeng makanya-kanyang opinions yan, ano? Pero we're still hoping for a reconciliation and unity with the other councilors. Kasi yun naman talagang layunin namin is to unite. Yun ang ano rin, yun ang malaking tanong din kung bakit ngayon ko lang ginawa. Actually, matagal ko ng planong gawin, pero yung for that 2 years na being a counselor ng Dagupan, inisip ko muna kung ano yung pwede kong gawin. Ako muna, kung ano yung pwede kong gawin sa Dagupan City. Nung sa tingin ko ay hindi ko pala kayang gawin mag-isa, kailangan ko ng ibang mga kasamahan para maging mas maganda ang aming ordinansang gagawin at yung mga tulong na pwedeng namin ibigay sa taong bayan. So kaya ako ginawa yung move na yon. So, kung saan yung mga facial reaction? Well, if you were there, when I was giving my introductory speech before my privilege motion, two of the councilors were not paying attention. Yeah, ano naman yan regular yan sa isang session hall. Minsan hindi sila makikinig, minsan wala silang pakialam sa speaker, iba naman may mga ginagawa sarili. So given na yan. And siguro nung ginawa ko yung motion na yon, siguro tamang-tama din na hindi sila nakikinig. Kasi kung nakinig sila noon, sa gitna pala ng aking introductory speech, baka binara na ako. So, yun nga po, they were caught unaware of what I am planning to do. And then when I made my point, then that's the time na medyo nagulat sila at tinatanong kung ba't ko ginagawa yun. Yeah, kasi hindi sila nakikinig. Gusto ko nga sana sabihin nyo, pero I'm not rude, di ba? Na pwede ko sabihin na, kasi hindi kayo nakikinig, nasabi ko na Pero hindi naman po tayo ganon. So, I did explain my side, and then I'm sure Vice Governor will agree that if you're in the other matters, sa agenda po namin, meron kaming other matters doon. Kung ano hindi nakasaad sa agenda mo, pwede mong sabihin doon. Ang ginamit ko ay privilege motion. Ang privilege motion ay karapatan ng bawat konsehal yon. Na actually it's a non-debatable motion. Our Vice Governor will agree on that. Kaya lang nung binigyan tayo nung nagkaroon tayo ng konting debate doon under the points sa may discussion, pinabigyan naman natin sila just to answer their queries, di ba? So kung babalik tayo sa sabihin mo na ano yung reaction nila, well, our Vice Mayor, dati kasi malakas ang boses ng ating Vice Mayor, ano? Pero nung that particular time, hindi namin marinig yung boses niya. Plus yung kanyang pagpukpok ng gavel ay hindi po namin marinig. Kaya kung makibabasa niyo yung minutes of the meeting namin, I still call the attention of our presiding officer on what's the ruling on my pending motion. Kasi hindi po niya wala siya action doon sa aking motion. Well, hindi naman kami umabot sa ganon, pero kung ako yung nasa upuan ni Vice Mayor, and I'm sure our Vice Governor will also attest to this, that ang pinakamahirap or worst thing that would happen to a presiding officer or in the sangguniang panglungsod or isang sangguniang palalawigan is to have a reorganization. That's the worst thing that will happen. Sir, additional question to the reorganization. Before you had the privilege motion, Yes. Did you have any blessing or did you have any conversation about that with the mayor? Okay. Yun nga ang tanong na marami, ano? Ganito kasi ang relationship namin ni Mayor. Although, ang ka-close ko is si Councilor Brian, not that Mayor. Mayor, we talk seldom. Kung meron lang akong mga ordinansa na kailangan ko ipaalam sa kanya kung okay ba siya doon, that's the time I talk to him. Or kung meron akong mga projects, personal projects na kailangan ko ng tulong niya, that's the time I talk to him. Yung privilege motion na ginawa ko, nagkaroon muna kami ng meeting ng minority block. Sinabi ko sa kanila na I have this intention to reorganize the Sangguniang Panlungsod to give chance to others with regards to their standing committees and pati doon sa parliamentary procedure. Kasi alam niyo, pag nandito tayo sa Sangguniang Panlungsod, importante ang pagsunod sa parliamentary procedures para magkaroon tayo ng healthy na meeting o session, di ba? So yun ang nangyari. Kasi before,
napapansin namin hindi nasusunod yung tamang parliamentary procedure, number one. Number two, inaabuso yung House rules natin or internal rules of procedure. Hindi po tayo ng kasi hindi ko kilala ng mga vloggers si General. What are the similarities? What similarities does General and the government? Well, General Kalimbe, my father, and Governor Espino, I call my dad, no, dahil ulilang lubos na po ako, no. My father and my mother passed away, and since then parang si Governor na po ang tumatay yung ama ko, no. They came from the same background, no. Pareho po silang galing sa Philippine Constabulary, class 72 si Gov, class 68 si father ko. They both come with more or less the same demeanor, no. Pareho silang Pangasinense na mahal ang Pangasinan. Dito po sila namulat, dito sila lumaki, at dito rin sila namatay, no. At for my father at si Gov, sinasabi niya rin, dito ako pinanganak, dito ako nag-aral, dito ako magsisilbi, at dito rin ako mamamatay at ililibing, no. Ganun yung tunay na patriotism na binibigay nila sa Pangasinan. And I guess it's that same love for Pangasinan that I see in both of them, no. Aside from those little yung attitude, yung character ng pagiging father, so kung ano yung nakagisnan ko growing up sa aking ama, si General Kalimlim, nakikita ko rin kay Governor. Kaya pag yung mga ibang tao sinasabi, hindi ko matansya si Gov eh. Ako, sanay na ako eh. Lumaki ako sa ganyang klaseng environment. I grew up with that kind of a father. So, that's why yung pagtawag ko sa kanya ng dad comes naturally. You know. Si Councilor Red naman, ano ba? Daddy ko rin si General Kalimbe. Sugar daddy ko si Governor Espino. Sugar daddy talaga. May cream. How about your dad? Daddy ko. Okay. Cool ba siya? Well, okay, ang daddy ko pag sa work iba, pag sa bahay iba din. You know? Sa work kasi, sobrang strict ko talaga yan. Dahil siguro kailangan niya maging strict ko, di ba? Dahil because siya nga yung hepe ng ating Public Order and Safety Office, disciplinarian siya sa mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, and so on and so forth. So, sa amin naman, bilang mga anak niya, ganun din, pero hindi masyadong stricto. Pinagsasabihin niya kami, pag alam niya na mali na yung ginagawa natin. Until ngayon, tayo ay nandiyan na sa public office, no? Pinagsasabihin pa rin niya ako na, huwag ka masyadong magsabi ng mga negative words or inputs sa mga media dahil ibabalik sa iyo yan, diba? So, siyempre, since baguhan tayo dito sa ating bagong ginagawa sa public office, so siya yung parating nag-advise sa akin. And then, since siya rin yung tumata yung parang aming ina, dahil hiwalay na po sila ng aking nanay, so parang lahat kami magkakapatid, Bruce ko. Kasi wala kaming mother figure, di ba? Although, mabait naman kami sa mga babae. Mabait kami. Okay. Kasi doon namin nakikita yung aming mother figure. Sa ibang babae. Lalo na yung daddy ko. Kaya ganun yung respeto. Ganing respeto namin sa mga babae. Lalo yung daddy ko. Kung ganito kasipag ng mga public officials, do you ever get tired? Alam nyo, sabihin ko yan, lahat naman kami masipag. Pero it's our own choice kung magiging masipag kami o hindi. Okay? Napansin ko sa mga kasama natin dyan, lahat naman sila masipag eh. Kaya namin ginawa yung bagong organization kasi para bigyan sila ng chance. Yung kanilang, na magsipag. Kasi, parang ako dati, isa lang yung committee ko. Committee on Cooperatives. Well, ginawa ko ng paraan yun. Alam naman ng city government na napalago natin ng mga kooperatiba sa Dagupan. Pero kulang eh. Ano pa pwede kong gawin? Diba? So, ayoko yung sabihin ng tao na walang ginagawa si Councilor Red. So, pinasukan ko lahat ng ibang committees. Kahit na hindi ako chairman, pero ako yung member doon, pinasukan ko lahat yan. So, ngayon, nadagdagan ako ng 2 bagong committee. Yung Committee on Dangerous Drugs at Committee on Public Information and Mass Media ay
mas lalo tayong naging productive when it comes to our public service. Paano relax? Okay, ang relaxation ko is during weekends, I go home sa family ko. My family is in Manila. Yung wife ko doon na nag-work, yung anak ko nilipat ko na doon. Kasi sila mismo nagreklamo na ayaw nilang intriga. Kasi, I'm sure Vice Governor will agree to this, na kung wala silang mahanap na mali sa'yo, ang titirahin, personal life mo. Correct. Ilang beses na akong tinira sa personal life ko dahil wala silang makitang mali sa ginagawa ko dyan. Sinasabi nila na, well, hindi ko na sasabihin yung mga intriga sa akin, pero talagang hindi na matiis ng aking asawa at yung aking anak na apekto na dyan sa kanyang school. So, I decided na ilayo sila sa Dagupan City. It's my first few months na wala sila dito sa Dagupan. So, homesick ako. Pero pagdating ng weekends, I see to it na umuwi ako sa family ko. Yun ang aking relaxation na lang. Pero, Monday to Friday, I see to it na parang gusto ko maging busy ako para hindi ako ma-homesick. Gusto ko maging busy ako. Natahimik na kasi. Ganun din. Well, actually, kumbaga, as public servants, just like many other people, we try to isolate certain parts of our lives. Yung pagtrabaho kasi sa public service, again, puno ng intriga, puno ng tawa at lungkot, no? Nandun yung kung minsan yung sasabihin mo, gusto kong ituloy ito. May times na bigla sasabihin mo, parang ayoko na, 'di ba? May mga panahon na umaabot talaga sa ganoon. Parang showbiz, no? Nangyayari 'yon. May time na nakatawa, may time na nakasimangot for whatever reason. But in my case, yun nga, I chose also na i-isolate yung family ko. That's why siguro nagtataka yung mga iba. Kung minsan akala nila si Councilor Red binata, akala nila binata rin ako. Pero the truth is, kailangan namin gawin yon for the sake of our children and for our own sake also, 'di ba? For our own peace of mind. Dahil kung nandiyan ang family, you have more to think of. No? And there are more issues. Mas maraming pwedeng ibato, mas maraming pwedeng gawin o sabihin. Sabi nga, if they can't get to you, they'll get to your children or to the rest of your family. 'Di ba? Because definitely, merong dangers, no? May mga hazards sa trabaho. And it gives us also a chance na during the time that we're here, we can concentrate more on the things that we need to do. 'Di ba? We are more on time when we have engagements, kung merong mga obligations, unless it's work that gets in the way of other work, no? Yun na lang siguro sa dami ng ginagawa namin araw-araw. But again, we try to do we have to employ a lot of time management. No, talagang kailangan namin ayusin mabuti ang aming mga schedule so that we have time for everything and everyone, including ourselves, of course. Speaking of time management, guys, kasi may mga chismis na umiikot na ikaw daw ay best working vice governor in the country. Hindi chismis yan, totoo yan. Chismis yan? Uy, meron palang chismis na gano'n. Ganon? Baka naman binubola mo lang ako dyan. Ha? Pares mo si Vice Ganda. Vice pa rin, no? Well, ako, whatever you see, this is how I am, no? Kung palatawa ako, pabungis-ngis, if you see my tummy shaking dahil tumatawa ako and I try to make you smile also, ganun talaga ako. But pagdating sa trabaho, siniseryoso ko rin yan. At saka I try to again, no, to utilize whatever time I have wisely, and kung ano nga yung naipromisa mo sa tao, kung ano yung sinumpaan mong tungkulin sa tao, dapat tuparin mo. 'Di ba? Lahat naman kami. Pagdating ng June 30, tinataas yung kanan na kamay. Meron kaming mabinibigkas. Siguro merong iba bibig lang yung gumagalaw. Yung iba nakataas lang yung kamay pero yung mata nasa ibang lugar. Pero for most of us, especially here in Pangasinan, alam namin na sinasapuso namin kung ano yung sinusumpaan namin sa tao. And calling everyone the best, just like what Red said, lahat naman masipag eh. And I'm very proud to say here in Pangasinan, most if not all officials in every level are really trying to do their best.
No? Actually, nagpapatagisan na nga ng galing ang lahat. Nagkukumparahan na nga sa isa't isa. We constantly search for best practices by different LGUs, by different people, different individuals. We look at even you, the younger generation, and find, parang they're doing something good. Councilor Red, how does it feel that you're young, you're a neophyte politician, you shook the Sangguniang Canvassing, shook canvassing, earthquake shake? Well, bago naman ako pumasok bilang public official dahil kung hindi alam ng lahat, ay ako yung unang tumakbo bilang councilor ng 2007 at hindi po tayo pinalad. So, nung time lang na yon, ay alam ko, I can say na nakahanda na tayo sa ganitong posisyon. Nung tayo pinalad naman noong 2010, so hindi na po bago sa atin itong nararamdaman or ating yung goals in life. Ano? Pero, nung pagpasok ko dito sa political life, dito ko nalang nakita yung sinasabi nilang ang gobyerno talaga ay dapat linisin. Okay? So, tamang-tama na tayo bilang bagong public official ay yung dating na kasanayan na ng mga ibang public official na mali ay ginagawa natin tama. We can say it's never too late talaga for change. As long as you're doing the positive change for the right people. Kasi ang tao naman, kung nakikita nila talagang tama yung ginagawa mo, wala naman talaga silang criticize sa'yo. So, ang ginagawa talaga namin dito, as long as kaya namin lunukin yung mga aming, iswallow yung ating mga pride ba, di ba? Kasi kailangan talaga, huwag mong isipin yung sarili mo. Isipin mo yung nararamdaman ng ibang tao. Di ba? So, bago mo isipin yung sarili mo, isipin mo muna yung iba. So, ganun ang talagang ginagawa namin sa Sangguniang Palusot. And, hindi lang po yan. Nung tayo binigay ng opportunity dyan, sinubukan kong gawin yung mga pagbabago dyan sa Sangguniang. Inunok ko muna yung Sangguniang. So, yes, I feel the pressure na talagang I belong to the minority dahil dalawa lang kami ni Councilor Brian. No? Pero still, pinaglaban ko talaga. Hindi naman torture yung talagang parang initsapuera ka Diba? Dapat hindi ganun ang aming relationship sa loob ng Sangguniang. Kung ikaw ay majority floor leader, dapat ikaw ang tao na kumausap sa minority at ipagkaisa ang minority at majority. Yun ang talagang trabaho nun. They should be reaching out. Yes, you must reach out, di ba? Hindi yung minority, walang pakialam siya. Hindi po ganun. So, ako yung naglakas sa loob na gawin ngayon bilang assistant minority floor leader. At ayun nga na natutuwa tayo at nabigyan tayo ng pag-asa na we have 1 year left, And I'm sure yung mga taong bayan talaga yung natutuwa. So ano ang next step na gagawin natin? Yun na yung performance na. Dapat talaga lahat ng mga, hindi lang po ako, hindi lang po si Councilor Brian, hindi lang po yung ibang councilors, pati ang ating Vice Mayor dapat ipakita na yung ginawa nating move is not to parang make a political agenda out of it, but to better serve the people. I'm sure si Vice Mayor marami siyang ginagawa sa kabutihan sa Dagupan. And I thank her for that. Okay? Also the Mayor, ganoon din. Pero deep inside, yung dalawang yun, meron pa rin silang hindi pagkakaunawaan. So kami bilang mga councilors nila, para na rin nilang mga anak, kami yung gumagawa ng part na yun, napagsamahin sila. Yun tinatawag namin na better executive and legislative agenda sa 1 year na natitira sa aming servisyo. Because affected the full city. Yes. Dahil sa mga ginagawa namin. Okay. The youth are looking for, hindi naman idols, pero yung mga kabataan ngayon, naghahanap sila ng mga magagandang advokasya para samahan. Vice Gov and Councilor Red, ano po yung mga major advocacies ng bawat isa sa inyo? Unang-una, we're not creating followers. Okay? We are creating leaders. Okay? Gusto namin, hindi lang kami ang leader dito. Gusto namin lahat leaders. Okay? We teach leaders yung tamang paraan na pag-imaunlad ng taong bayan. Okay? Hindi yung gumagawa ka ng iyong followers lang. Okay? Sunod-sunuran lang sila sa gusto. Mali po yun.
Ngayon, nung nadagdagan ating committee, our advocacy to fight drugs, that's number one for me now. Dahil ang napakalaking epekto ng mga kabataan na nalulunod sa drugs. Ang ginagawa po namin ay we are targeting the grassroots, yung mismong kabataan starting from third year high school. Yun ang ginagawa namin ngayon yung sa aming project for drug symposium. No? That's number one. And if I can recall, before last year ata, I have this Red concert. Na kung meron ko, alam niyo ba yon yung Rock Ends Drugs. So yun, isang ano rin yun, parang tulong ko yung ating mga banda na yung mali yung perception nila, pag banda ka, addict ka. Hindi naman po tama yun, di ba? So tulungan ko yung ating mga banda. So until ngayon, pinaglalaban pa rin natin ng paggamit ng illegal na drugs. Pangalawa, yung relationship with the media. Okay? Mali yung perception na sinasabi nilang ang media ay nababayaran. Kami ba ay nagbayad kami? Actually, libre nyo nga kami, di ba? So, kami tuwan-tuwa. Nakakatuwa kami. Well, kidding aside, yun nga po ay may kanya-kanyang pananaw ang aming mga public officials with regards to media. Kaya ngayong being chairman of the public information and mass media, I want to strengthen the good relationship of public officials pagdating sa mga media practitioners. Yes, you are considered as part of the media, yung mga bloggers. Well, sa parte naman ng provincial government, I guess we have a broader perspective or may broader responsibility kami. That's why ang lagi namin ginagawa, we try to go back to basics. No, balik tayo dun sa yung mga simpleng parte na posibleng nakakaligtaan natin. At yan ang laging sinasabi sa amin rin ni Governor. No, when you're a father, what would you like for your children? No, you want the best of everything. Hindi po kilala ng lahat si Councilor Red at si Vice. Ano daw po yung mga, actually sa Twitter and Facebook po, nag-search kami. Sabi namin, please tell us, if you have one burning question for Councilor Red and Vice Governor, what will it be? So one of the questions were, please tell us something unique and not commonly known trait about yourself. Siguro, Something you need? unique. Unique? You need na narinig ko. Nag-iisip ko tuloy ako. Unique. And not commonly known trait about yourself. Parang get. Kung hindi kayo vice governor, may kakaiba ba kayo na galit? Sasalamin ka ba ng ganyan talaga? May grado yan. Wala akong contact lens. Akala nila. Well, something unique. Kasi sa Facebook ko, nakikita nila ako, I'm all over the place. No? Malaking sakop natin eh. Well, hindi ko na binibilang kung ilang barangay yung iniikot, but definitely, siguro makikita nyo sa Facebook, I'm everywhere. No? At sabi nga nung iba, kulang na lang ilang libong tao ang nakakamayan regularly or halos araw-araw. Of course. Well, hindi naman. Actually, one thing about me, no, na siguro pag napunta ka sa isang okasyon kung saan ako nandun, lalo na pag medyo lighter moments, mahilig ako magpayakap ng mga tao. No? I myself kasi, I want everyone around me to be happy. Because I myself, I want to be a jolly, I see myself as a jolly person. Obvious naman, di ba? Jollibee person? Free plugging. Ba't walang Jollibee dito? Pag binanggit, di ba dapat? But anyway, yun nga, I want everyone around me to be happy. Because I personally want always to be happy. I try to push away whatever negative thoughts. Though yun nga, madalas nakikita nila ako, I'm always out, I'm always busy, I'm out with everyone. But during my private time, I would rather stay at home.
no? Doon lang ako sa kwarto ko, quiet time lang, no? Ano tawag na? Parang homebody. No? Akala nila, after that, uy, politiko yan. Lagi na sa labas yan. Lagi may nightlife. Laging, the typical thoughts that people have about someone in politics. Pero ako, I'm normally a quiet person. I just stay in my house or my room, watch TV, do a little work, some thoughts. I try to do little things that relax me, that relaxes me. And that's how my typical day goes. Kung iba naghahanap sila ng gimmick, naghahanap ng magagawa, o iba pupunta kung saan-saan, susugal or whatever. Sa akin, I try to spend quiet time. But again, I want that quiet time to be always happy, whether in public or with myself or with my family and friends. I try I try to be happy. Bakit? Pwede ka lang maging happy by yourself, di ba? Think happy thoughts. Think happy thoughts. Napaka-happy kasi nung... Well, anyway, ano talaga, workaholic ako by nature. Kahit na wala ako sa public service, ina-abuse ko yung sarili ko. No? Kung si Vice Gov happy sa sarili, ako ina-abuse ko sarili ko. Sadis na ako eh. Well, anyway, yun ang reklamo sa akin ng aking asawa. Okay, number one. Masyado kong workaholic na minsan ay napapabayaan ko in a way yung aking pamilya. Okay, because of work. Okay. Siguro ito'y naman ako sa aking ama. At alam ng daddy ko, pinagsabihan na nga ako niyan eh. Pero, ito kasi, ang siguro, it's one na sinasabi kong masyado akong naging dedicated sa kung ano man trabaho ko. Before ako naging public official, ako yung naging, graduate ako ng fine arts, advertising. So, nasa creative world ako. So, nagtrabaho tayo sa Manila at meron tayong negosyo dito. So, yun ang aking, so kailangan sa advertising world, kailangan talaga creative ka, number one. Pangalawa, talagang kailangan mong magtrabaho ng trabaho. Kasi maraming kakompetensya. Same here sa public office, no? Sa public service. Marami ka rin kakompetensya na dapat isipin mo kung ano ang bago sa'yo na wala sa iba. So, ang ginagawa na lang po natin, well, yun, tama yun. Visible tayo sa tao na hindi lang yung visible dahil nakikita ka nila nandyan tayo, hindi. Nakikita nila meron pang ginagawa. Okay? Kahit na hindi natin sabihin na i-promote yung aming mga trabaho, yung mga tao na rin ang makakapag-desisyon na yun. Number two, active po tayo sa mga organization like sa JCI. Kung aware po tayo sa JCs, I'm currently running for Regional Vice President. So, hawakan ko po ang buong Pangasinan. At makikipag-coordinate po tayo kay Vice Governor dahil gusto nating mangyari sa JCs ay magkaroon ng One Pangasinan. So, kasi ang JCs, buong mundo yan eh. Ay, buong mundo, buong Pilipinas. So, gusto natin palakasin ang Pangasinan. That's number two. Number three, active po tayo sa Philippine Counselors League. Tayo po ay nagtapos ng Masters in Developmental Management and Local Governance sa University of Makati. So, sa akin, lahat ng mga pwedeng yung mga spare time ay see to it na meron tayong activities. Katulad ng bago ako pumunta dito sa yung vloggers event, marami tayong napuntahan at marami tayong ginawa. So, kaya kanina sinabi ko sa ikaw nung oras, di ba? So, wala tayong spare time as of the moment. Pero, siguro naging nakasanayan ko na yon na ever since naging workaholic tayo, hindi na natin napapansin ang oras. So, ang siguro masasabi ko na bagong na hindi alam ng tao sa akin ay yun nga, yung aking pagiging creative and workaholic. May game pa. May game si Arya. Masusunod na. Unahin mo natin si Vice. Okay. So, ang game po natin, Vice, is you have to tell me the first word that comes to your mind pagdating sa mga tao na babanggitin ko. Quiet everyone.
Mabilis lang to. I hope. Dapat mabilis. I hope. Hindi dapat masyadong pinag-isipan. Parang boy abunda talaga. Yes. Oo nga. Number 1. 10 minutes. Yan. Dami Number na. 1. Ano, pwede mag-isip. Ranjit Shahani. 1 word. Madaldal. Number 2. Nani Braganza. Mayor. Safe. Number 3. Coco Pimentel. Nene. Number 4. Annabel Rama. Kontrobersiya. Number 5. Attorney Verna Perez. Secretary. Number 6. Governor Amado Esmer. Leader. Number 7. Conrad Estrella. Congressman. Vice President Binay. Small but terrible. Iniisip ko kasi sisterhood eh. Dahil siya yung nagpauso ng yung maraming sisterhood dito sa province eh. Sisterhood. Board Member Alfie Vincent. Eternal. Heard it? Eternal board member namin siya eh. Forever and ever. And number 10. Darwina Samra. Pwede 3 words, Chief of Staff. Safe si Sir, no? Safe sumunod. Bakit? Yun lang yung first word that comes. Yun talaga yung Kay Councilor Red. Ay, ako pa. Pinapalit pa dyan. Sorry. Okay, ano yun? Ready ka na mag-text. Yeah. Ito, not necessarily tao lang. Dagupan City. Dagupan City. Our city, our shared responsibility. One word. Hindi, yun eh. Maraming words dun eh. One paragraph. One paragraph yan. It's Mayor Al. Leader. Gina De Venecia. Actress? Actress ba siya? Pinoy. Words. Vice Mayor Belen. Pwede mong negative hindi. Joke lang. Pwede. Hindi naman. Vice Mayor lang. Councilor Brian. Best friend. Mayor BSN. Change maker. Jigsin. Question mark? So, for that, thank you.